17 hanggang 24 pesos. Ganyan ang inaasahang itataas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa Department of Energy. Dahil dito, dagsaan ang mga motorista sa gasolinahang ito sa Harrison Road, Baguio City. Kanina, pumapatak na sa 60 pesos at 71 centavos ang presyo kada litro ng diesel at 70 pesos at 10 centavo naman sa turbo diesel. Sa gasolinahang ito namin naabutan si Kuya Ramon. Alam mo na, according sa balita kay Presidente, parang 30 days o 45 days lang ang stock natin. Ano? Anyway, usually, kasama naman yung cost cutting talaga sa ano natin. Masakit talaga. Dati nang masakit pero mas matindi pa ngayon, di ba? Hopefully, sana magkaroon ng other source ang Pilipinas. Ang taas presyo, ipinapangamba na rin ng jeepney driver na si Kuya Tari. Katunayan nga, ilan na raw sa kanyang mga kasamahan ang nagpaplano na munang humanap ng sideline. Sa halip na 10 minutes, gawin nating 12 minutes. Ganun siguro ang adjust dun. Yun talaga ang the best choice. Sa mga kasamahan ko, gusto na nilang mag-construction na lang daw. Ang taas presyo sa produktong petrolyo, dama na rin ng karinderya owner na si Mirna. Mula kasi sa 945 pesos na presyo ng LPG, ngayon pumapatak na raw ito ng 970 pesos. Sobra na. Buti sana kung tataas din ang sahod. So apektado talaga kayo, Apektado talaga, sir, kasi mahal ang bilihin, tapos ibabudget talaga yung mabibili ngayon. Kung tuloy-tuloy yung pagtaas ng gas, mapipilitan pong tataas ang presyo. Ayon sa Department of Energy, deregulated ang presyo ng produktong petrolyo. Ibig sabihin, nakadepende ang pagsirit sa presyo nito sa galaw ng pandaigdigang merkado. Ang pagsipa sa presyo, dulot pa rin ng tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos. Dahilan para isara ang Strait of Hormuz na may malaking papel sa transportasyon ng produktong petrolyo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. Samantala, inihayag naman ni Palace Press Officer Claire Castro na pinatawa ng Department of Energy ng show cause order ang 54 na gas station sa bansa dahil sa umunoy overpricing sa produktong petrolyo. Kaugnay niyan, sa bayan ng Itiagi sa Isabela, 16 na gasoline station ang pinatawan ng notice of violation dahil sa pagbebenta ng produktong petrolyo na lagpas sa itinakdang presyo ng Department of Energy. Sa pahayag ng Itiagi LGU, inatasan nila ang mga gasoline station na may paglabag na itigil ang kanilang operasyon. Bibigyan din sila ng 24 na oras para magsumiti ng paliwanag sa Office of the Mayor. Sa itinakdang pump price ng Department of Energy, maglalaro lamang dapat sa 53 pesos at 70 centavo hanggang 76 pesos at 50 centavo ang presyo ng kada litro ng gasolina na may octane number 97 or 100. 50 pesos naman hanggang 71 pesos at 4 centavo ang kada litro naman sa presyo ng gasolina na may octane number 95. 49 pesos hanggang 64 pesos at 70 centavo naman kada litro ang presyo ng gasolina na may octane number 91. 49 pesos naman hanggang 66 pesos at 59 centavo ang kada litro naman ang itinilagang pump price para sa diesel at 78 pesos at 90 centavo hanggang 99 pesos at 89 centavo sa kada litro ng kerosene. Ang Baguio City LGU nakabantay na rin sa iba pang gasolinahan sa lungsod. Well, susubukan nila magtaas, uhulihin namin kaagad sila. Ganun lang naman yan. Subukan nila magtaas, uhulihin kaagad namin sila. Same din po doon sa mag-board po, Mayor. Syempre, lalo na yan. Tatanggalan talaga namin. Ano yan? For life, tatanggalan namin siya ng business permit. Hindi siya makakapagnegosyo.
Ang hoarding at profiteering ay tahasang paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 at Presidential Decree No. 1865. Ang sinumang lalabag dito, maaaring mapatawan ng revocation ng Certificate of Compliance o License to Operate, suspensyon o pagkansela sa business permits at karagdagang administratibo at criminal penalties. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Kasunod ng nakaambang taas presyo ng produktong langis na inaasang makakaapekto rin sa presyo ng kuryente at pangunahing bilihin, nauna nang nag-utos ang Malacanang ng pagtitipid sa konsumo. Inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Kaugnay niyan, simula ngayong araw March 9, ipinatutupad na sa ilang opisina ng pamahalaan ang 4-day workweek arrangement. Kabilang sa utos na riyan ang mga GOCCs o Government-Owned and Controlled Corporation gaya ng SSS. Wala pong maapektuhan sa serbisyo ng SSS sa ating mga members. Yung 4 working days, na-apply lang namin yan sa mga backroom activities. Pero yung sa frontline natin, tuloy-tuloy pa rin po siya. Sa Baguio City, pinag-aaralan na rin ang pagkakaroon ng flexible arrangement sa serbisyo sa loob ng City Hall. We have to make sure na magkakaroon tayo siguro ng sort of flexible time. Para at least even during Fridays, may mga merong pa rin mag-aasikaso sa publiko na humingi ng serbisyo sa ating City Hall. So, we're going to implement it. Pero merong it will be a hybrid type. Sa akin naman, dapat maging flexible na lang tayo. Maging flexible na lang lahat. Kasi, let's say, ganito, talagang naghihirap ang mundo, makisama na lang tayo. Maliban dito, pinag-aaralan na rin ng Baguio City LGU ang pagbibigay ng subsidy sa mga maaapektuhan sa pagsipa ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Jose Robert Inventor, RNG News.